Lumipat ang eksena sa isang babae na sumisigaw, hindi ito maaaring nangyayari, habang nakikita niya ang kanyang kapatid na nagpakamatay. Sabi ng kanyang kapatid, Lala, kailangan mong mabuhay. Huwag mong kalimutan, kailangan mong mabuhay. Takot na takot siyang nagising mula sa kanyang panaginip. Tinanong siya ng kanyang maid, nagkaroon ka na naman po ba ng masamang panaginip, my lady? Siya ang Lord ng Hayston, si Listen ng Vitar, at sumagot siya, hindi, wala iyon. Tinanong ulit ng maid kung nais pa niya bang matulog, pero sinabi ni Listen na lalabas muna siya para magpahangin. Iniisip niya na ilang linggo na siyang nasa ganitong posisyon. Malinaw pa rin sa kanya ang araw ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Tumakas ang mga kamag-anak niya, dala ang kayamanan ng pamilya, nang hindi man lang tinulungan ang Hayston. Sa ganitong sitwasyon, isa lang ang paraan para siya'y mabuhay, ang maibalik ang Hayston sa dati. Maya-maya sa throne room, tinanong niya tungkol sa ipinangakong kaligtasan. Sumagot si Humo, tama iyon. Sumigaw si Listen, tumingin ka nga sa labas. Ito ba ang tinatawag mong kaligtasan? Sabi ni Humo, hindi siya lumalabag sa kanyang mga pangako. Malapit na niyang tudukan ang lahat ng problema ng mga tao ng Hayston, kaya hindi na raw dapat mag-alala si Listen. Iniisip ni Listen na kahit hindi malinaw ang mga plano ng taong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa kanya ngayon. Sabi pa ni Humo, lahat ay ayon sa plano. Kaya mabuhay ka na lang ng komportable katulad ng dati. Iniisip ni Listen na baka nga kailangan niyang maniwala pa ng kaunti at maghintay. Biglang pumasok ang maid at nagulat, my lady, may kailangan po kayong malaman tungkol sa seguridad ng Hayston. Tinanong ni Listen, ano iyon? Sumagot ang maid na ayon sa mga guard, may sumalakay na grupo ng mga harpy, pero may isang knight na biglang lumitaw at niligtas ang lahat sa isang atake lang. Gulat na tinanong ni Listen, isang hit lang. Sino siya? Kaninong knight order siya kabilang? Sabi ng maid, tinanong ng mga bantay sa Northern Gate pero hindi sila sinagot. Sabi ni Listen, ako na mismo ang magtatanong sa kanya. Nasaan siya ngayon? Sumagot ang maid, dinala na po siya sa reception room ng castle, my lady. Biglang sumingit si Humo, my lady, mag-ingat po kayo. Hindi natin maalis ang posibilidad na siya ay isang assassin na nagpapanggap na knight. Pero sagot ni Listen, kahit pa siya ay kainahinala, hindi mabubura ang ginawa niyang pagsadyap sa Hayston. Ang pagbibigay gantimpala sa kanyang ginawa ay tungkulin ng Lord ng Hayston. Iniutos niyang dalhin ang knight. Pagdating ni Patrick, yumuko siya at nagsabing, ang Wandering Knight ay bumabati sa Lord ng Hayston. Pagod siya mula sa matinding biyahe papunta ng Hayston, pero pakiramdam niya ay sulit ang lahat nang makita niya ang noble lady. Sabi ni Listen, narinig ko na dahil sa iyong tapang at karangalan, nailigtas ang Hayston. Nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng lahat ng tao rito. Sumagot si Patrick, isang biyaya po iyon, habang iniisip na hindi bagay kay Listen ang maging isang lord. Batay sa edad niya, mukhang siya ang nakababatang kapatid ng dating lord. Tinanong ni Listen, kanino kang knight? Nanatiling tahimik si Patrick. Tinanong naman niya ang pangalan ni Patrick. Sagot ni Patrick, paumanhin po, my lady, pero hindi ko rin po maaaring sabihin ang pangalan ko. Sana po ay maunawaan ninyo. Sabi ni Listen, ganun ba? Marami kang itinatago. Ipagkakaila mo rin ba kung hihilingin kung alisin mo ang iyong helmet? Sagot ni Patrick, ang aking mukha ay puno ng peklat mula sa mga laban. Ang kalahati ng balat sa aking mukha ay halos na pilas, kaya hindi maganda tingnan. Pero kung nais ninyo po, aalisin ko ito, my lady. Sabi ni Listen, huwag na, pabayaan na. Natin, dagdag niya, bilang pasasalamat, nais ko pa ring bigyan ka ng gantimpala. Mayroon ka bang nais? Sumagot si Patrick, kung maaari po, pagkain. Iniisip niya na ang pinakakailangan ngayon sa Hayston ay pagkain. Sa magiging tugon ni Listen, malalaman niya ang tunay na kalagayan ng castle. Sabi ni Listen, walang problema. Ihanda ninyo. Sumang-ayon ang maid. Nagpasalamat si Patrick, habang iniisip, wow, hindi man lang nagdalawang isip. Ibig sabihin nito, hindi kapos sa pagkain ng castle. Pero kung ganoon, bakit pinababayaan ng lady ang mga tao sa Hayston na maghirap ng ganoon? Dagdag pa niya, ramdam niya ang enerhiyang nagmumula kay Humo, isang undead na kilala niya. Tinanong ni Patrick, my lady, maaari po ba akong magtanong? Sagot ni Listen, ano iyon?
Tanong ni Patrick, may bumabagabag po sa akin, ano po ba ang tunay na pagkakakilanlan niya? Maya-maya, nagulat si Patrick. Tinanong ni Swallow, hindi ba dapat kumilos ang lady kaysa manatili lang? Sagot ni Patrick, tinanong ko siya ng tapat pero pinayagan niya akong umalis. Sabi ni Swallow, ang casual naman nun. Kung nakaramdam ka ng pamilyaridad, hindi ba dapat undead siya? Paliwanag ni Patrick, hindi ibig sabihin na dahil may pamilyaridad, undead na agad. May mga necromancer din na tao pero dahil sa dark energy nila, nakakaramdam tayo ng ganung aura. Tinanong ni Swallow, paano mo naman susuriin ang bawat tao ng ganoon kadetalye? Sagot ni Patrick, ang misyon natin dito ay ayusin ang kaguluhan, hindi palalain. Gusto mo bang bumaba ako sa pwesto ko? Agad namang humingi ng paumanhin si Swallow, pasensya na. Sagot ni Patrick, kalma lang. Ngayon, boss, may nakuha ka bang impormasyon? Si Swallow ay nagulat at nagsabing naniniwala ang mga lokal dito na kontaminado ng isang nakamamatay na sakit ang mga pananim. Kaya pala napakatahimik ng buong nayon, tumanggi ang mga tao na kainin ang apektadong ani at unti-unting namamatay sa gutom. Tungkol naman kay Rosalina, ang magnanakaw, mahirap siyang lapitan at patuloy na nakakatakas sa kanila. Naalala ni Patrick, kung sana raw may kakayahan lang sila sa mind control, baka naging madali ang lahat. Swallow sumagot, bakit niya lang ngayon sinasabi yan, samantalang ayaw nga ni Mel sumama sa kanila mula pa noong una. Patrick naman, kalmado lang na sinabing marami pa naman silang ibang paraan. Tumingin siya sa mga pagkain na nakuha nila mula sa lady ng Hasten at sinabing, tingnan mo nga tong mga supplies na to. Swallow, habang nagugutom, nagbiro kung gusto ba ni Patrick na mamatay sila bago sila makapagdesisyon. Patrick nagmungkahi, hindi. Subukan nating paamuhin si Rosalina gamit ang pagkain ito. Makalipas ang kaunti, kinausap ni Swallow si Rosalina. Hoy, ikaw, sabi niya. Sumagot si Rosalina, oo opo. Napansin ni Swallow ang gulat niya at bago pa makasagot si Rosalina, iniabot niya ang isang wafer. Kumain ka muna, alok niya. Napatingin si Rosalina sa wafer at namangha. Hindi ba ito yung communal wafer na binibigay ng pari? Tanong niya, napaisip si Swallow dahil si Patrick ang nagbigay nito sa kanya, kaya tinanong niya, sino ang pari? Sabi ni Rosalina, kaya pala. May pananampalataya ka rin pala, Sir Knight. Hindi ko inakala na makakatagpo ako ng kapwa ko mananampalataya dito. Lahat ng tao dito, parang walang pakialam. Hindi ba't dapat manalig lang tayo at darating ang kaligtasan? Hindi mo ba sinasang ayunan, Sir Knight? Sumagot lang si Swallow ng maikli, oo. Inakay siya ni Rosalina sa isang lugar. Narito na tayo. Lagi kasing parang may kakaiba sa lugar na to. Madilim, kaya mag-ingat ka, sabi niya. Tumango si Swallow. Ayon sa pari, ang sakuna sa Hasten ay isang pagsubok sa sangkatauhan dahil sa kanilang kasamaan. At, may isang nilalang daw na may kapangyarihang sowasyunan ito. Bilang mga piling mananampalataya, dapat daw silang ipagdiwang. Habang sumasang-ayon ang mga tao sa sinasabi ng pari. Nagpatuloy ang pari, huwag kalilimutan ang banal na mensahe na natanggap natin ngayon. Tayo ay muli na namang makakatanggap ng pagpapala. Habang pinagmamasdan ng seremonya, napansin ni Swallow na hindi naman ito mukhang espesyal, parang brainwashing lang. Biglang nagsitayo ang mga tao, kaya naguluhan si Swallow. Napatawa si Rosalina at sinabing, mukhang nakarating tayo sa tamang oras. Panahon na para sa communion. Nagtanong si Swallow, ano yun? Paliwanag ni Rosalina, ito daw yung oras na ipinapamahagi ng pari ang wafer. Naisip ni Swallow, pareho ito ng wafer na nakuha ni Patrick mula sa Lord ng Hasten. Bakit kaya nandoon yun? Lumapit si Rosalina kay Swallow at pabulong na sinabi, Sir Knight, sekreto lang ito ha. Kapag dumating ang tagapagligtas ng Hasten, ang mga tunay na mananampalataya raw ay makakatanggap ng eternal happiness. Nagtanong si Swallow, ano yung eternal happiness na yon? Sumagot si Rosalina, hindi ko rin alam ng eksakto, pero siguradong mas higit pa ito kaysa sa wafer na parang karne. Lumapit ang pari at binati si Rosalina, saka iniabot ang pagpapala ng araw na iyon. Nagpasalamat si Rosalina. Pinansin ng pari si Swallow at sinabi niyang sana raw ay bumalik pa siya. Swallow, napansin ang mana na ginamit ng pari, at bulong niya, hindi mo ako maloloko. Nadulas ang pari sa kaba at nabitawan ang wafer.
Marahang bamulong si Swallow, ang ilusyon mo maaaring manlinlang ng iba, pero hindi ako. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Nanginginig ang pari, nauuto, ikaw ba, tao? Maingat na sumagot si Swallow, baka nakalimutan ko na, pero maaalala pa rin kita. Nag-aalala si Rosalina at tinanong, Sir Knight, ayos ka lang ba? Ngumiti si Swallow, ayos lang, nagpapasalamat lang ako sa pagkain. Fair na. Nagpasalamat si Rosalina at nagpaalam, habang iniisip ni Swallow, napakaraming kainahinala dito. Kahit walang ebidensya, halatang may kultong namamayani sa Hasten. Isang leader ng kulto na gumagamit ng di kilalang mana, nagba-brainwash ng tao, at binabantayan pa sila. At yung lalaking may aura ng undead sa tabi ng Lord. Sobrang tugma ng lahat ng piraso para hindi ko mapansin. May isang mastermind sa likod nito. Makalipas ang kaunti, nagtanong si Mels, paano mo nalaman, tulad ng inaasahan sa Great Lord Swallow. Napansin ni Mels ang pagkairita ni Swallow. Sabi ni Mels, iniisip ko nga kung gaano kalala. Pero kung titingnan mo, hindi naman ganun kasama ang view mula rito. Sagot ni Swallow, hindi naman talaga yan ang dahilan kung bakit ka nandito, hindi ba? Sabi ni Mels, oo nga pala. Dumaan si Lady Elizabeth sa Primordial Core. Sabi niya, malapit ng salakayin ng undead ang Hasten. Napakunot noo si Swallow, si Elizabeth nagsabi nun. Tumango si Mels, oo. Nakakita raw siya ng mga abnormal na phenomena malapit sa kastilyo at mukhang papunta ng Hasten. Napabuntong hininga si Swallow, ganun pala. Dagdag pa ni Mels, sabi niya rin, pinakamalaking posibilidad na si Eros ang may kagagawan nito. Nagtanong si Swallow, Eros. Siya ang pinaghihinalaan. Pero hinala lang din naman iyon, hindi ba? Tumawa si Mels, pinag-isipan na raw niya ng mabuti. Hindi ba't normal naman na kung sakop na ng undead ang isang lugar, dapat punong-puno na sila ng undead? Sumagot si Swallow, siguro nga. Sabi ni Mels, hindi rin naman kasi maayos ang estado ng Hasten. Nagtanong si Swallow, so, bakit nga ba? Sabi ni Mels, hindi ka ba curious kung bakit hindi niya ginamit yung method na yun? Kung tama ang hinala niya, dapat ginamit niya ang daloy ng mana, at gumamit lang si Mels ng low-class magic mana detection. Alam ko na, sabi niya. Tama nga ang hinala ko. Sa oras na yun, lumapit ang pari sa tambak ng mga bangkay. Ginamit niya ang kanyang mana para bumalik sa tunay niyang anyo. Siya pala si Simon Magus, ang kilalang gatekeeper ng mga nabubulok na bangkay sa Evil Dungeon. Sa pamamagitan ng pagmanipula ng kanyang mana, pinalitan niya ang anyo ng kanyang sarili at naging maraming itim na uwak na nagsama-sama para bumuo ng imahe ni Lord Eros. Paglapit ni Eros, sinabi niya, mukhang dumating ka na. Lumuhod si Simon Magus nang may paggalang at nagulat, Lord Eros, kagalang-galang na pinuno ng mga undead, dumating ako para magbigay ng huling ulat bago ang paglusob sa Hasten. Tinanggap ni Eros ang kanyang pagsisikap. Nagtanong si Eros, anong balita ang dala mo? Sinabi ni Simon Magus na may hindi inaasahang grupo na nakialam. Napansin ni Eros na nakatanggap din siya ng ulat mula kay Amal tungkol dito. Tinanong niya, naglalabas ba siya ng undead aura sa kasuotan niya? Sagot ni Simon Magus, wala akong naamoy na undead aura, at hindi rin siya nakasuot ng armor, pero ramdam ang dilim sa kanya. Nag-isip si Eros, isang nilalang na balot ng kadiliman. Tinanong ni Simon Magus, may kahulugan ba ito, Lord? Sumagot si Eros, hindi. Hindi siya kikilos kahit ano pa ang mangyari. Ang layunin natin ay ang pagsakop sa Hasten. Huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng lugar na ito sa ating plano. Umamin si Simon Magus na wala siyang excuse sa pagkaantala ng kanilang plano. Ibinunyag ni Eros na ayon kay Amal kailangan niya daw, ng tulong kaya pinadala ko si Masham para palakasin ang mga underground cell sa kastilyo ng Lord. Tinanong ni Eros kung kailangan ba ni Simon Magus ng tulong sa uninvited guest. Sinabi ni Simon Magus na kaya niyang hawakan ang sitwasyon at kung kailangan niya ng tulong, hihingi siya. Tumango si Eros, mabuti. Bahala ka na. Sumagot si Simon Magus ng may galang, opo, Lord. Iniisip niya na kaunti na lang ang natitirang oras bago bumahaw ang undead sa buong lupa. Wala nang makakapigil sa kanila, maliban sa isang, halimaw, at kung hindi siya dumating, siguradong wala nang makakahadlang. Nagtanong si Swallow kay Mels, pwede mo bang malaman kung nasaan ngayon ang taong nagcast ng spell na to? Sabi ni Mels, hindi sigurado.
Pero sa karaniwang kaso, ang mga giant magic spells tulad nito ay gumagamit ng daloy ng mana sa ibabaw para manatili. Tanong ni Swallow, ibig sabihin, dapat malapit lang ang caster para mapanatili ito. Sabi ni Mels, posible. Pero hindi rin palaging ganon. May paraan para gumamit ng medium na magdidirekta ng mana flow kahit malayo. Paliwanag pa ni Mels, kung sakop ng spell ang buong hasten, malamang malaki ang mana na kailangan. Hindi basta-basta ililibing lang sa lupa ang medium na kayang mag-redirect ng ganyang mana. Ang ibig sabihin niya, pinakamalamang na nakatago yan sa kastilyo ng Lord. Pero dagdag pa niya, hindi ako 100% sure, hinala lang. Iniisip ni Swallow, hindi niya man alam ang eksaktong plano ng kalaban, pero siguradong lalabas sila kapag sinira niya ang lugar na yon. Sabi niya, since nasa kabila si Patrick, at wala ka namang ginagawa ngayon, di ba? Sumagot si Mels, oo naman. Sabi ni Swallow, Tara, punta tayo sa kastilyo. Nagulat si Mels, pero bakit? Nang tumingin siya kay Swallow, nagsimulang manginig si Mels. Sabi ni Swallow, hindi ba't oras na para palitan ang isa sa 7 evil dungeons? Samantala, iniisip ni Patrick, mukhang ito ang pinakakakahinalaang lugar. Ramdam niya ang matinding amoy ng nabubulok na mga bangkay mula sa ilalim. Dagdag pa dito, wala namang dahilan para gamitin pa ang underground prison sa ganitong panahon. At ang mga ingay mula sa pinakaloob ay mas nagpapulala ng atmosfera. Hindi na siya nagtataka kung bakit ganito kabaho. Matagal na rin mula noong huli siyang nakakita ng Cleaver. Tinanong ni Patrick ang nilalang, pasensya na sa istorbo. Pwede ba akong magtanong, sino ang master mo? Sa halip na sumagot, biglang umatake ang nilalang. Sinabi ni Patrick, sobrang bagal mo para tamaan ako. Tinanong niya, ito na ba ang pinakamalakas mong kaya? Kahit gamit ang 2 kamay, mabagal pa rin ang nilalang. Disappointed si Patrick. Ang lakas ng loob mong magpakita ng ganito sa loob mismo ng kulungan ng kastilyo. Ibig sabihin nito, may kasabwat siya, pati si Lord Hasten. Ngayon siguradong hindi na kailangan ni Patrick magtago. Mabilis niyang pinatay ang nilalang at sinabing, Kadiri. Biglang may lumapit sa kanya mula sa likod at umatake, dahilan para matanggal ang helmet niya. Nagulat si Patrick, grabe, hindi ko inasahan na may darahan sa lugar na to. Ano kayang pakay niya? Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.